So, what's up sa inyo mga kadilim? Delivery date today. As you can see, hindi na ako makita. Ang dami. Well, konti lang siya. Pero ang lalaki. Tapos, yung dalawang unang malaki, inibabaw ko na din. Since malapit lang naman. Ayan. Deliver. Siyempre, kailangan mag-grind. Para may anda. At para may malap. Dahil ako'y laging Tom Jones. Laging gutom ang person. Okay, today is, ano bang petsa ngayon? November 20. So, grind lang ng grind. So, kahit nadi-deliver ang person, open pa rin ang Diyos na sa ako store. So, sa mga gusto mag-walk-in at bumili, go. Open po ang store. Ayan. So, nandito na ako sa first meet-up. Ayan. Okay. Hello po. Thank you po. Ayan. First, di ba, lapit-lapit lang. Okay, next stop na tayo. So, ayun. Kailangan kong bumalik dahil ako'y may nakalimutan. Ayan. Ulyanin. Partida ka, bibilin lang sa akin yun bago ko umalis. Ba't kaya ganun? Ulyanin na ang person. Asya, update ko na lang kayo pag may importanteng ganap sa deliver ko ngayong araw. Paalam muna sa ngayon mga kadilim. Mga kadilim, mga updates. Diba? Ito na yung sako. Ito siya kanina, pa ganyan. Halos hindi na ako makita. So ngayon, kita na ang aking napakamatipunong katawan. Yan, hindi umaayon yung tricycle, nilakasan yung bomba. So, kailangan ko mag long sleeves. Kasi syempre, baka mangitim ako. Mahirap na. So, waiting na lang ako sa meet-up. Syempre, hindi ako pwede pumasok sa pato. Ano sila? Siniswerte, cherries lang. Dito lang. Makakalusot naman yung mga motor kong papasok. Yun lang ang update ko na nabawasan ko na medyo malaki ang sako kasi nga malalaki ang mga items nila. Ayun. Yun lang. Muna. Gas-gas. Hindi kasi nag-iingat sa pagmumotor. So, ayun na nga. Medyo traffic pa din sa Barugo. Pero shout out kay Kuya Traffic Enforcer. Energetic siya. Nababad trip siya pag may mga kumakat. Kasi yung kadalasan mga kumakat, yun yung nagkakos ng traffic. Aminado ako, nagkat ako kanina. Sorry po Kuya Enforcer. Pero pagbalik ko naman, naghintay naman ako. Bigla kasi may sumulpot na jeep. Bilang lumiko. Kasalanan ko naman yun. Tapos yun, may sunog po sa may bandang Barugo. Kaya baka lalo po mag-traffic diyan. Mag-iingat po tayo. Malamang wala na. Tapos na yun. Kasi pagka-post ko, tapos na yun. Hindi man ako naka-live. Edit ko pa to. Jiva. Ayan na. Dito na ako sa susunod na meet-up. Ayan na. Update ko kayo sa mga susunod na kabanata. So, ayun. Nakalabas na ng bagong silang dito naman sa pabahay. Pero, phase 1 tsaka phase 2 lang. So, wala tayong phase 3 ngayong araw. Kaya medyo malilesen ang ating oras sa pagdi-deliver. Sana maaga matapos. May kiraan po. Kamusta naman kayo mga kadilim? Ayos ba tayo dyan?
Ayan, nandito na tayo sa next meet up. Nakaabang na. Hello po. Ay, magkano to, ma'am? Bali 400 lang. Kasi nadagdagan ng 150. Okay. Tama ang 400. So, thank you. Thank you po. So, ayan, tapos na. Next meet up na. So, ayun, sa susunod na meet up naman tayo. Tuloy-tuloy lang. So, next stop natin, Carriedo. Alright. So, ayan, hindi na ako nakikita. Nagugutom ako. As usual, lagi naman akong gutom. Ano pa ba? Excuse me. Bomba! Uy, baka sabihin nyo, ano, kaskasero ko. Hindi pag open lang ako sumisiksik Pag open lang ako, overtake. Huwag kayong ano dyan. Wait nga, gigilid nga muna ako. Upuan ko lang tong sako para hindi malaglag. Nililiko pala doon sa iskinita. Sa Iskinitis. So dito na tayo sa may bandang walang arko pero bukana ng pabahay. Yan. Sa Pakaryedo na tayo. Ayan, may ginagawang building dito or parang establishment. Ano kaya yun? Sana 7-Eleven, Alphamart, para malapit lang sa pabahay. Layo kasi pag Musun. Di ba? So, nagpagawa kami ng motor ni Mami kahapon. So, hindi man technically nagpagawa. Nagpalinis lang ng panggilid. Diba? Smooth na ulo. Hindi na ako bitin sa pagsilinyador. Dito na ako sa Carriedo. So, dito na lang muna tayo. Next stop naman. So, ayun! Tapos na tayo sa Carriedo. Chat-chat pa akong kung bayad na. Bayad na pala. Sorry po. Haltang hindi nag-check ng delivery. Basta banat lang ng banat. Ay, nandito na tayo sa Muson. Ang daming ginagawa dito. Bukod sa kalsada, ang daming establishment na tinatayo. May OSEB. Tapos yun yung pinunta namin kahapon na ukay-ukay. Nakadami ako ng ano eh. Joke lang. Nakadaming nabili. Dalawang jogging pants sa akin, tsaka isang, gusto ko yun, yung tattered. Tapos, yung mga damit ng aking prinsesa at ng aking mga pamangkin. Tapos yun nga, nagpagawa kami sa may Carriedo. Yun. Makalit sana. Yan. Bawal kasi sa may sumobra ng intersect ng pedestrian crossing. So yan, waiting. Papunta na tayo ng sunlight at hindi na naman ako makita. So that's why it's called kadilim. Kaya nabansagan tayong kadilim. Pero nagugutom na talaga ako. Excuse me po. Yan. Tumidigay-digay na ako dahil sa acid. So yun lang muna. So, ayun, what's up mga kadilim? Tingnan ko kung nalaman akong Bluetooth. Pahinga lang muna ako. Medyo gutom na kasi ako. Chicha lang ako. Ito lang, chicha lang konti. Oreo baka naman. Tsaka yan. Tubig-tubig lang. Well, anong oras ba ako nag-umpisa? 3 hours na din ako umpisa or nakapag-deliver. Pero kasi nagugutom na ako baka mag-cause pa ng disgrasya.
So, pahinga mo lang ako saglit, mga 15-20 minutes. Pwede na siguro yun. Tapos tuloy tayo. So, ayan mga kadilim. Tapos na tayo sa sunlight. Sa nakapag-deliver na rin ako sa ko. May insektong tumama sa akin. Saan ba yun? Tapos na ako sa San Jose Heights. Dito na ako sa may, tinatawag na Provincial Road. So, ang tagos ko na ito isa gaya-gaya na. Sa may meet up tayo doon. Ando si Ma'am Nova sa may crossing ng Gaz. Yon. Malapit-lapit lang naman kasi isang diretsyo lang naman. Well, technically, liliko. Pero parang isang way lang siya. Papuntang crossing ng Verde Heights. Tapos noon, diretso tayo Providence. Tapos kain ulit. Charis. Well, totoo naman lang. Kakain ulit ako. Hindi siya na mauna. Bala siya. Mamadali siya. Chill-chill nga lang ako. Uy. But first, coffee. May coffee shop dun. Parang ansosyal. May second floor. Matry nga dyan. Kayain ko si Mami minsan. Siyempre, hindi mo ako nagkakape mag-isa. Yun, malapit na. Ayan. Ay! Tawid na lang. Saan kaya si Ma'am Nova? Parang nandun. Ayun. Kita ko na siya. Hello, Ma'am! Yan. Mamaya na tayo. Record ulit ako mamaya. Papunta na tayo ng Providence. Pero, may nakita ko dito ang astig. Mustang. Kulay puti. Oops. Go po. Shoulder check. So, ayan. Para safe din tayo mga kadilim. Pag liliko tayo, always check your shoulders first. Kumbaga, bago ka pumihit paliko, pumihit kaliwa kanan, pipihit ka pa kaliwa. Tingin ka muna sa shoulder mo. Hindi naman kailangan yung lingon na lingon. Kahit simpleng sulit lang na ganun. Makita mo lang kung may nakasilip. Diba? Or kung may nakasilip. Kung may sisingit sa'yo, syempre, tingin-tingin din side mirror. Huwag kang ano. Kasi yun pa. May inis ako sa mga riders na passive yung yung signal light. Yung tipong liliko na pala, hindi mo na alam sa likod, nung nasa likodan niya, naliliko pala siya kasi nga, passive, hindi ginagamit yung signal light. Diba? Nakakaasar. Well, hindi mo naman masisisi yung iba na yung pag liliko, naka-signal light ng kaliwa, yung pala kakanan. Yung times kasi na ginagamit nga nila, hindi naman nila pinapatay. Tapos hindi nila gagamitin after, di ba? Masisisi mo pa din sila kasi hindi sila, kumbaga, hindi sila alert sa signal lights nila. Tapos kailangan ko umovertake kasi labasan pala ng school ngayon. Traffic. Dito sa may gaya-gaya. Pero chill-chill pa din yan. Hindi naman yung sobrang overtake. Kung makalusot lang. Sakto lang. So, medyo traffic kasi dito sa may bandang school kasi nga, magkatapatan public dito. Tsaka yung private. Well, technical, ewan ko kung private din tong CES, yung CES na school. Pero I think private eh. Tapos yun. Sa katapat niya, gaya-gaya elementary school. Daming mga estudyante. Once makalagpas ko naman sa dalawang school na to, okay na eh. Banayad na ulit ang flow. Focus ako sa sa kalsada. Siyempre, kailangan mo mag-focus. Ano ka? Pag hindi ka focus, bangga, simple lang. Diba? Saka lagi mag-iingat. Huwag abusado sa daan, maging mapagbigay.
Pero minsan hindi ako mapagbigay. Lalo pag ano, yung mga kasalubong mo kamote. Diba? Ang bait ko eh. Mabait akong ano, mabait akong driver. Ano kayo? Saan na ba? Ayun. Ah, di ko na nakalimutan ko na yung mga lugar dito. Basta dito na ako sa may Morning Star Subdivision. Gaya-gaya pa din. Tapos, yun na, papunta na ako ng Providence. So, hindi pa sapat yung kinain ko kanina. Kasi nga, may acid pa din. So, yan na, nandito na tayo sa may Providence Memorial Park. So, dito yung sa may sementeryo. Liliko na tayo. Yan, nakaliko na. So, ayun nga, kakain ulit ako doon sa kinainan namin ni Mami kagabi. Hulaan nyo kung ano yung kakainin ko. Bukod kasi sa masarap, mura din siya. Diba? Kesa kumain ka sa iba na ang mahal-mahal, hindi ka naman sold. So, pwede naman ako umovertake dito, no? Kasi sobrang luwag naman ng kabila. Layo pa ako ng kotse, oh. Ayan, oh. Ayun, hindi naman kita sa camera. Ano ba yan? So, nandito na ako sa loob ng Providence. Goldenville pala dito. Sa may Goldenville na pala. So, basically, ang Providence pala, yung mismong Memorial Park. Yung mismong sementeryo. So, nasa Goldenville na ako. Hindi nagbabasa eh. Pero ayan, nandito na sa palengke. Tapos medyo malamang traffic na naman dito kasi nga labasan ng mga estudyante. At may eskwelahan kasi dito banda. 'Di ba? Ang galing. Update ulit ako. After ako dumaan sa Eskinita para makalusot sa kabilang kalsada. Kasi alam mo na paglabasan isinasara yung ano, sinasara yung labasan ng school, syempre. At dahil labasan ng mga estudyante, syempre, para iwas disgrasya din. Diba? Yun. Kaya medyo traffic. Whoop, whoop! Again, kailangan po natin mag-focus sa kalsada. As you can see, hindi naman ako tumitingin sa camera. Kasi nga, kailangan naka-focus. Oops! Lalim pala nun. So, yun. Palabas na ako ng Goldenville. For now, ko lang siya nalaman. So, syempre, labasan ng school. Tapos palengke hours pa. So, traffic talaga. Pero hindi naman sobrang traffic. Kasi medyo organized dito kasi paikot dito so may one way. Woo! Galit na yung makina mo, kuya. Napapasayaw ako Sana hindi ako makapiright dun. Hindi ka ma-intention may dumang tugtog kung marinig man. So, ayan, nakalabas na ako ng Goldenville. So, dito na ako banda sa may Providence. Pabalik ng gaya-gaya. Patuloy na ako ng Camarine. Yan. Medyo maaga ako matatapos ngayon kasi may ilan na hindi nagpa-deliver. Ganun. So, may marami akong lugar na skip. Like for example, kanina sa may phase 3, pabahay, wala akong deliver doon. Tapos phase 1 lang. May isa lang ako sa phase 2 pabahay, di ba? Ay! Bigla na lang may nasingit ba?
Yan ang tinatawag na bulol. Shoulder check. Uy. Siyempre, bago ka lumiko, tingin ka muna sa kanan. O yun, naka-overtake na tayo. Di naman masama lumingon. At least, you know, you're safe na lumiko. Wow, English yun. So yun, pagaya-gaya na. So hindi naman masama overtake. As long as alam mong safe na wala kang siyempre hindi ka madidisgrasya at hindi ka makakadisgrasya ng kapwa mo driver o rider. At alam mong siyempre, ako nga personally pag umo-overtake ako, kahit alam mo yung pag umo-overtake ka, alam mo yung kakasya ka, pero hindi mo itutuloy kasi parang siyempre mahirap na, baka mali mo yung akala mong kasya, sasabit ka pala. So, ginagawa kapag ako mo-overtake, yung talagang walang kasalubong. Kasi walang tao sa kabilang lane. Walang sasakay sa kabilang lane. Kung meron man, napakalayo pa na hindi mo isipin na, ay, aabot to. Hindi, malayo pa talaga. Yung ganun nga kalayo, kabado pa ako eh. Diba? Playing safe lang. Siyempre, bukod sa masisira yung motor mo, magastos magpagamot, siyempre. Tapos bukod sa magpapagamot ka, kung sakaling ikaw ang makabangga, papagamot mo yung binangga mo, di ba? So, yun, nasa school na ulit. Once makalagpas ka naman na, okay na. So, mahabang vlog na naman to. May manood man o wala, okay lang. Benelli na ng Keyway. Uy, akala ko may sunog. Yung pala yung sa ano lang. Sunog ba to? Parang sunog. Ay, hindi. Hindi nga. May kainan. Ay, hindi. May parang dump sites. May nagsisiga. Ayan, nandito naman tayo sa mga ilaw na tindahan kasi puro parol at Christmas lights. So malapit na ako doon sa sinasabi kong kinakainan namin. Konting liko na lang. Alam mo yun, parang pag nasa bahay ako, medyo hindi pa ako confident mag-vlog. Ewan ko. Siguro syempre hindi ko naman siya nature. Nagtatry-try nga lang ako. So syempre parang may insecurity pa na insecurity stage pa. Boom, may truck. Ang haba. So yun na, nandito na ako ulit sa crossing. Paliko na. So yun, nakaliko na ako. Tapos nandito na siya. Ang tawag dito sa lugar na to ay Kalye Tubigan. So yan. Kain mo na ulit ng proper. Na siya. Matos na yan. Tapos na ako kumain. Excuse me. Thank you Lord sa food trip. So, di ko alam. Siguro may lahi talaga kami mga Indian or let's say mga Bombay. Hindi kasi Bombay is is lugar sa sa India. Kasi 'di ba nga Bombay yun eh. Tapos Peltan ginawang Bombay. Bombay, India. So, siguro kasi naging common term or tawag na sa mga Indian yung Bombay. Kaya nga naging Bombay Roy ako eh. Kasi ang dami nagsasabi, mukha daw talaga akong Bombay. At the same time, pag nag-AI filter ako sa TikTok, ang lagi lumalabas Bombay, di ba? Hindi mo kumukhang Bombay. Siguro pag naka-helmet, mukhang Bombay. Pero yung pagkain, sarap ng biryani. Grabe. Taka nga yung misis ko, si Rosa eh.
na ang hilig ko daw sa sa biryani. Well, for her kasi hindi naman daw masarap. Well, di naman kasi sa biryani lang ako mahilig. Siyempre, may mga Japanese foods like siomai, takoyaki, yung mga dumplings, ramen. Pero, di rin lahat mahilig sa ganun. So yun, ang sarap kumain. Thank you, Lord. Tsaka, ayun, pahinga na din. Kasi syempre, mainit-init din kanina kahit papaano. Tsaka syempre, hindi sabihin mong nakaupo ka lang sa motor, nakakapagod pa din magbiyahe. Kaya yun, kapag nakakain ka na, tapos mag-drive or mag-rides ka ulit, parang ang gaan sa pakiramdam. Isa sa mga mabigat ang pakiramdam pag nag-rides ka, una, gutom. Pangalawa, yung pagputok na patok mo yung pantog mo, gusto mo na umihi. Solid ang biryani. Try nyo dun sa may gasoline station ng Verde Heights. Pagliko nyo papuntang Sitaroma, meron din mga food house. Meron dun nag-iisa, yung katabi niya lugawan sa pinakakanto. Yung katabi niya, yun na yung sa mismong kainan ng mga biryani. Yan, nagpo-promote na ako, di ba? Masarap dun. Nagustuhan nga ni Mami yung in-order niya nga beef overload eh. Well, hindi ko naman nagustuhan yung rice kasi parang may pagka-turmeric na may pagkaluya na ewan. Parang natripan niya kasi mahilig si Mami sa shawarma. Ako slight lang. Hindi naman ako mahilig sa shawarma. Hindi naman ang difference namin ni Mami. Pero nagkakasundo kami sa siomai. Grabe. Pag kumain kami ng siomai. Kaya medyo malapit na ma-expire yung ko. Malapit na ma-expire yung aking sticker. Kailangan ko na magpa-renew. Tamang enjoy lang. Yun. Nakapasok na ako ng Sitaroma. At nakapasok na rin ako ng Evergreen. Papunta na tayo ng Camarine. Yun. 6, 7. Maaga tayo matatapos niyan. Ang alam ko, napag-usapan kasi namin ni Mami, mag-grocery kami. So, ko mga around hanggang 10 pa naman ang bukas ng groceries, di ba? 6:48 na, so 7. So, siguro naman mga around 8. Tapos na siguro ko nito. Or mga 7:30, sana. Para mas maaga. So, yun, titigil muna ako. Tingnan ko muna yung chat ng aking misis. Yun. So, nag-report lang tayo kay Commander-in-Chief. Siyempre. Kailangan mag-report. Ayan. So, opinion ko lang. Bilang may partner o may asawa na. Kapag ang inyong misis nagtatanong kung nasaan na kayo, hindi niya kayo inuukulikil na parang ini-invade nila yung privacy mo. Hindi. Ang purpose niyan, syempre, nag-aalala yung mga yan sa inyo, di ba? So, gusto nila malaman kung nasaan ka na. Para, in case na knock on wood, buyag-buyag, may discretion nangyari. Alam ng partner nyo or ng misis nyo kung saan yung huling place na pinuntahan nyo para papuntahan kayo. Ma-rescuehan kayo, di ba? Kaya wag kayo mga mister, wag kayo magagalit na ano ba to? Tanong kung nandiyan ako. Natural, nag-aalala yun eh. Mahal ka niyan eh. Di ba? Ultimo ka kahit hindi ka mahal, basta nag-aalala lang sa'yo eh. Sapat na yun. Ang asawang mapag-alala, ay ingatan nyo yan. Bibihira yung ganyan. Ito mga idol. Yun, nandito na tayo sa phase 1. Okay, yan. Backstory lang tayo. Nung ako'y nagko-call center agent pa. So, syempre,
graveyard shift. So, hindi normal yung tulog. So, prone sa vertigo. So, nagka-vertigo ako nun. So, nagpaalam ako sa boss ko na magpapaklinik lang ako. Eh, kaso lang, nakainom na ako ng ilang gamot. As in, yung oral medicine talaga. Hindi kaya. As in, hindi siya nawawala. Parang hindi nawawala yung pagkahilo ko, yung pag-ikot ng mundo ko. Hindi siya nawawala. Siguro mga 3 beses ako nagpabalik-balik sa clinic. Una, pinainom nga ako ng gamot. Pangalawa, pinag-rest ako. Parang pinatulog. Kaso lang hindi ako makatulog kasi nga umiikot yung paningin ko, di ba? Tapos, yung pangatlo, pinainom ulit ako ng gamot. So, habang nakainom ako ng gamot, nag-rest na din ako. Wala, hindi talaga tumatalab yung gamot. Partida, yung gamot ko yun, nasa, if I'm not mistaken, 24 milligrams na, beta-histine ba yun? Di ba? Hindi talaga kinaya. So, suggestion ng clinic, isugod ako sa emergency. Eh, yung company ko, mayroon silang parang tinatawag dito na collab na hospital. So, yung mga agents nila na nagkakaroon ng emergency, then sinusugod. So, yun. Kahit nahihilo ko, nag-chat ako kay misis na nandun nga ako sa gantong ospital. Pinuntahan niya ako. So, syempre, nahihilo-hilo pa ako nun. Well, naibsa naman yung hilo ko kasi nga, hindi na oral yung ginawa sa akin sa emergency. Talagang turok na. In-injection na ako ng pang-kontra hilo. Pero, nung ay, shoot. Sarado. Babalik ako. Sarado. So, ayun. Going back. No choice. Mag-ano ako. Babarugo ako. Try ko sanang sa may phase 1 tuloy na lang. Kasi motor lang naman ako eh. Yun. Yun nga. Pinuntahan ako ni mami sa hospital. So, nakauwi kami. At kasi may sundo ako eh. Kasi kung walang sundo, pauwiin. Eh kung di ako nakapag-chat kay mami, doon ako. Doon ako sa hospital. Diba? Maganda rin yung lagi may load yung cellphone nyo. Para yun nga, in case of emergency, makaka-contact kayo ng mahal nyo sa buhay. So yun lang, share ko lang na mas importante talaga yung alam ng partners nyo kung anong lagay nyo, kung nasaan kayo. O let's say kung gumigimik kayo, hindi, make sure nakapagpaalam kayo na maayos. Di ba? Nandito ako, around gantong oras uuwi. Di ba? Guilty ako diyan kasi noon, nung di naman ako may gumimik. Ang hili ko lang nung nagtatrabaho pa ako is mag-basketball after shift. So, nung bago-bago pa lang kami ni mami, sabi ko, nakauwi na ako. Pero ang totoo, basketball ako. Which is mali. I admit that now, so hindi ko siya ginagawa. Tsaka mostly kasi, yung lakad ko, kasama ko lagi si mami. Siyempre, boring naman mag-rides for example, rides nga. Boring naman mag-rides kung ikaw lang mag-isa, wala kang kausap. Diba? Kahit magsigawan kayo kung wala kang intercom, okay lang at least magkasama kayo ng partner mo. Diba? Yan, pag nagkakape, boring kaya magkape, mag-isa ka lang. Siyempre, maganda yung may ka-share kang So, siyempre,
Kailangan kasama mo yung partner mo, yung misis mo, di ba? Kaya susunod, ayahin ko si mami sa kapihan dun. Nakita ko kanina sa may Provincial Road. Maganda dun. Maganda yung ambience, mukhang mamahalin. Yun, kahit mukha siya mamahalin, I think hindi naman ganun ka-expensive yung mga tinda nila dun. Not pretty sure, hindi pa naman natin alam. Kaya yan. Yun lang naman. Main point is, kapag may partner kayo, open up. Don't, don't, basta wag kang magsisikreto. Masama yun. Yan, dito na ako sa Barugo. Hindi naman siya ganun ka, kahigpit or ka-traffic unlike noon. Talagang kailangan mo maghanap ng ibang ruta. Kaya mo naman dumiretso. Yan lang muna mga kadilim. Haba na lang minuto ko. Para na manonood nito. Dami ko ng kuda. So yan lang muna. Alright. Tapos na ako mag-deliver. Last stop ko is sa Kiko. Ayan, nandito na ako. Pauwi na ako. Traffic pa. Grabe ba? Ayan, salamat po sa lahat ng napag-meet up today. Sa mga hindi po nakapag-meet up, bahala kasi po, hindi ko pati. Medyo dami-dami din ang hindi napag-meet up. Pero, natural naman sa delivery yan eh. May hindi naman makikipag-meet up, syempre. May kanya-kanya silang lakad, emergencies. Pero malala yung hindi alam. Kasi naka-spam yung GC. Ayun, pauwi na. Abot na naman siguro sa grocery, no? Kasi 7:53 pa lang ng gabi. Hanggang anong oras ba talaga ang mga grocery? Ang alam ko, 10. Pero sabi sa akin ni Mami, hanggang 9. So, hindi ko alam kung hanggang anong oras. Pero bahala na. Hindi ko din alam kung tutuloy pa kami or hindi na. Pero as unusual, kasi medyo maaga-aga kung natapos ngayong araw. Mag-8 pa lang. Usually kasi 8:30 na sa pa lang ako nun eh. Nasa let's say pa Sunlight or pa-Providence pa lang ako nun eh. So ayun, nag-gender reveal na kami. Sa mga nagtatanong, ako po talaga ang may gusto noon. Hindi ko na kailangan mag-blink twice. It's a baby boy. Sana healthy lumabas ang baby. Walang complications. Para syempre, bukod sa walang extra gastos, syempre, para hindi mahirapan yung baby. Of course, yun yung pinaka-priority, yung hindi mahirapan yung baby. At yun, kota na. Babae at lalaki. Pwede na yan. Pero depende. Kapag binless ulit ni God, di tanggapin. Pero syempre, kailangan careful. Go po! May tumatawid. Ayan. Isa pang advice sa mga tumatawid. Lalo sa mga kurbada, wag na wag kayong tatakbo. Please lang. Kasi may mga iba dyan, humaharurot. So kapag humarurot, tapos tumatakbo kayo, hindi na sila makakapag, alanganin na kung magbabawa sila ng bilis. So magpipreno sila, kasi bigla, masasame lang sila, tatamaan ka. Kasi nga, tumatakbo ka. So, chill ka lang. Wag na wag kang tatakbo pag tumatawid. Yan ang main rule. It's much better na tumigil ka sa gitna. Kasi, nasa, let's say, 30% to 40% chance mo masagasaan. Pero kung tatakbo ka, ay 80%. So, 90% ang chance mong matamaan. Totoo lang.
So yan, pauwi na ako. Nandito na ako sa mahabang daan papunta ng portal ng Encantadia. Ayan. So, panigurado mahaba tong vlog na to. Panoorin man o hindi, wala akong paki. Ipopost ko to. Siyempre, i-edit ko pa din para mabuhos-buhasan. Lalo ang dami kong dead air. Siyempre, hindi naman tayo expert sa pagbablog, lalo na wala naman tayong theme or content talaga na maituturing, di ba? Kagaya niyan, nag-deliver lang ako, naging taga-advise pa ako, taga-bigay ng opinion ko, di ba? Parang habang nagde-deliver, may kinukuda ako, di ba? Uwi na ako, kaya kailangan ko na sumingit. Ayan. So, unti-unti nang inaayos tong portal kasi gagawin na ata tong main road. So, mas magandang ano yan, kumbaga sa mga commuters, maging ginhawa na siya kasi yung ibang jeep dito na dadaan. Thank you, Lord. Magagalgal pa yung lining ko. Hindi pa lumalapat. Give or take 2 days pag ginagamit. Pero mukhang malabo kasi 1 week vacation ng aking prinsesa. So, hindi ko masyado magagamit. So, yun lang naman mga kadilim. So, ito na yung pinaka last update ko sa inyo. Peace out mga kadilim.